Hi! Kumusta mga kababayan? Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video talakayan, sa ating video analysis. Katatapos lang sa mga pagkilos ngayon sa Metro Manila at isa po dyan ang nag-attract ng atensyon ng publiko, ng mga netizens, ng ating even the media, itong naging panawagan ni Congressman Kiko Barsaga na mag-rally sa Forbes Park area, no? Dito yan sa junction ng Taguig at Makati, no? Malapit lang ito sa may EDSA. It is a 210 or 220 hectare property ng mga pinakamayayaman sa Pilipinas, ano? Yan po ang mga tinatawag na tirahan ng mga borgesya komprador, mga Panginoong may lupa at ng mga burokrata kapitalista. Nung ako po'y nasa CPP, NPA, NDF pa, yan po ang upper 2% of the population ng buong Pilipinas. At yan din po ang mga pamilya na nagkokontrol ng buong ekonomiya at politika ng Pilipinas. Well, sa Forbes Park po, nakatira sila ang kagaya ni Bongbong Marcos Jr., sila Inigo Subel, sila Martin Romualdez, at marami pa po na mga magnanakaw na kongresista na itinuturong sangkot sa trillion pesos flood control na pandarambong ay nakapagbili po at nakakuha ng mga properties dyan sa tinatawag na Forbes Park na yan. Ayan. Nandyan din si Manong Johnny Enrile sa paligid niyan. Hindi ko nga yan mapamiliarize kasi may Dasmariñas Village din yan. Magkakatabi po yan, Ang minimum property dyan, isang bahay, sa pagkakalam ko, ay nagkakahalaga ng pati lupa, 1 billion pesos. Wow! Mamamatay na lang po ang milyong-milyong mga Pilipino, hindi pa nila makikita ang loob na yan ng Forbes Park na yan at pati ang tinatawag na minimum of 1 billion peso property. So, naging symbolic ang panawagan ni Congressman Kiko Barsaga sapagkat bagamat yan ay hindi po seat of power in terms of government political authority ng gobyerno, hindi po dyan ang seat of power. So may symbolism po na gustong gawin si Congressman Kiko Barsaga. Kasi dyan din po nakatira, sabi ko nga, sina Marcos Jr., hindi ko alam kung si John Vic Remulla nandyan din nakatira, ang DILG secretary, pero marami po ang mga nakatira sa Forbes na ang ilan sa kanila dyan, mga nasa gobyerno din. Yun nga, in the last 3 years ni Marcos Jr. sa kapangyarihan at lumagan na po itong monumental restoration of corruption na tinatawag, marami po sa mga kongresista at ilang opisyal ng gobyerno nakapagbili ng mga mamahaling property dyan sa loob ng Forbes Park na yan. So there is a symbolism dyan sa kung bakit naging ganyan ang panawagan ni Congressman Kiko Barsaga. Pero sasabihin ko, ulitin ko po, private property kasi yan. Pag dyan ka dumiretso o pasukin mo yan, o dyan ka magkaroon ng mga marahas na pagkilos o kaya attempt na mag-riot dyan, malaki po ang risgo niyan sa mga mamamayan, sa mga masa, at lalo na kapag ikaw ang namumuno ng tinatawag na mass movement, Kasi pwedeng gamitin po yan na dahilan ng gobyerno para mas maging marahas din ang kanilang reaksyon kapag gumawa ka ng hakbang sa isang lugar na hindi kayang igiit ang legality, At kapag ipilit nating pasukin yan ng taong bayan na hindi handa at hindi pa po malakas ang puwersa ng kilusang masa, marami pong masasaktan, baka may mamatay pa. Sapagkat justified po ang paggamit dyan ng dahas, kapag maging marahas o magsapilitan kang pumasok dyan, dahil nga private property sa ilalim ng batas, ay may karapatan kang mabaril dyan, o may karapatan ng gobyerno o ang mga private security dyan na mamaril, barilin ka o gamitan ka ng dahas. Yun pong risgo niyan, Maybe hindi yan nakikita ni Congressman Kiko Barsaga. Pero ako po, on my part, yung mga nakatira po dyan, yun ang mga tinatawag namin dati sa CPP, NPA, NDF na mga burokrata kapitalista or the bureaucrat capitalists earning billions
stealing billions sa gobyerno at mga tinatawag na Borgesia Comprador or the Bourgeoisie Comprador class na nagko-control ng 90% sa takbo ng ating ekonomiya, ng ating resources, ng ating patrimonya. The upper 2% ng buong population po, dyan, yung mga top 100 families na nagko-control ng ekonomiya at politika. So sa class struggle, sa pakikipagtunggali sa uri, target po talaga sila. Pero it will happen kung may puwersa ang mamamayan na masumagupa kasi armado yan ng mga private security guards at may mga pulis. So kung lulusobin mo yan at papasukin, kailangang handa ka. Pero in terms of political struggle and class struggle, yung Forbes Park, yung Dasmariñas Village, yung Valle Verde, mga subdivision po yan na tinitirhan ng mga sinasabi ko nga, mga 2% sa population ng Pilipinas na nagkokontrol ng 90% ng ating buong lipunan, buong ekonomiya, buong politika at ng buong patrimonya o mga kayamanan ng ating bansa. Diyan po nakatira yan. Kaya nga, related po yan sa kanta na kinakanta namin ng mga aktivista kami, yung kantang Tatsulok. Totoy, kumilos ka, balik na rin ang tatsulok. Katulad mong mga dukhang ilagay mo sa tuktok. Hindi pula't dilaw ang tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay hindi siyang dahilan. Hanggat mas marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Yan po ang refleksyon ng Forbes, no? Pero mahirap po pasukan ng class struggle na dimension. Magbubuo ka ng armado niyan, ng hukbo. Kasi hindi naman ibibigay nitong mga taga Forbes Park na yan ang kayamanan na nasa kanila, poder at kapangyarihan, unless babawiin mo. Now you understand, mga kababayan, kung bakit may CPP, NPA, NDF, kung naging matino sana yan. Yan pong purpose, no? Kailangan magbuo ng hukbo ang mamamayan kung gusto niyang sagupain ang pagwasak sa tatsulok na sinasabi ni Ka Eric. Kasi kung rally lang, you can change the leadership in government, but you cannot change the government itself. Right? So sana po naintindihan nyo kung bakit umiiwas ako dyan kasi that is a ground na pwedeng pag pinamunuan mo ang rally na hindi handa, malaki ang puwersa na kailangan mo dapat dyan at wala kang puwersang ganon. Tapos ipipilit mo na magdrama-dramahan ka na papasukin mong Forbes Park. Bagamat sinasabi ko, nandyan nakatira ang mga burokrata kapitalista, Borgesia Comprador, mga malalaking panginoong may lupa, mga magnanakaw at mandarambong sa gobyerno na dyan nakabili ng property. That is true. But you have to have a strength. Kailangan may lakas ka, may puwersa ka, may bilang ka. Handa ka. Kasi may consequences yan. Kaya nga sabi ko, if we just would like to have symbolism, okay naman yan. Pero yung panawagan na lusubin ang Forbes Park, medyo kung hindi handa ang taong bayan, risk go na yan, no? Malaking panganib po yan. No? As a leader of the mass movement, you have to be prepared for that. Kakasuhan ka, aaristuhin ka, at may pananagutan ka sa magaganap na mga karahasan kapag ganyan na ang sentimiento ng tao. Pero darating ba ang pagkakataon na sa galit ng mamamayan, lulusubin nila ang Forbes Park, ang Valle Verde, ang San Lorenzo Village, ang Corinthians, ang Dasmariñas Village? That can be a possibility. Hindi mo yan mapipigilan, pero I will not lead that. No? Wala pa akong hukbo sa likod ko Kapag ginawa ko yan, kailangan may hukbo ako, may armado ako. Otherwise, wala lang din, mamasakirin ka lang, papatayin ka lang. Yan po ang aspeto ng class struggle sa punto de vista ng Marxism, Leninism, and Maoism. Siguro hindi pa naintindihan ni Kiko Barsaga yan, na when you lead a revolution, you have to be prepared for that. And one requirement of revolution is you have to have an army. May hukbo ka dapat, na armado, na kayang sumagupa
sa AFP at sa PNP. Wala tayong ganyan kasi didepensa nila yan eh. Because they use the law to defend that. So ngayon, kung wala kang hukbo, anong gagawin mo? Even if you can have 20,000 rallies, pupunta ka sa Forbes, lulusubin mo yan, papasukin mo, madugo yan. Sigurado yan, no? Pero that can be a possibility. In the crisis situation where the government cannot arbitrate, hindi po nababalansin ng gobyerno ang kalagayan ng mamamayan na lugmok sa kahirapan at nasa kumunoy ng krisis ang buong bansa, both political and economic crisis. Hindi malayong mangyari ng ganyan. But that is dangerous. It will plunge the country into a deeper crisis. At sigurado tayo po ang makikinabang niyan si Marcos kung hindi malakas ang puwersa ng mamamayan. Bakit? Sapagkat hanggat hindi nagwe-withdraw ng support ang AFP at PNP kay Marcos, mananatili ang kanyang kapit sa poder because they have the armed forces and they have the Philippine National Police na tinatawag na coercive apparatus of the state. No, they have the guns and they can use the law and they can arrest and even kill kapag naging marahas ang mga pagkilos ng tao na hindi handa. So I do not criticize Kiko Barsaga for calling out on the protest towards Forbes Park. Nagbabala ako na kapag hindi handa at kapag hindi makontrol ang crowd at umakyat ang emosyon, kulang ang numero, kulang ang paghahanda, maraming masasaktan at pwedeng maging madugo ang pag-aalsa na yan kung papunta doon sa Forbes nang hindi pa nakahanda ang taong bayan. Klaro po tayo? So ang Forbes Park, ang Dasmariñas Village, ang Valle Verde, ang mga malalaking subdivision sa Metro Manila ay pinupugaran po yan ng malalaking mga pamilya na mga mayayaman na kung sa punto de vista ng tunggalian sa uri o class contradiction and class struggle sa definition ng kanta kanina na sinabi ko na Tatsulok, dyan mo makikita ang mga Panginoong may lupa, big landlord families, may mga properties dyan, mga asyendero. Dyan mo makikita ang mga bureaucrat capitalist, like Martin Romualdez, like Marcos Jr., bureaucrat kapitalista. They use the government as a form of their business enterprise, and their business enterprise and their business empires are being reinforced further by the power of the government na kanilang nakukuha. Yan ang bureaucrat capitalism. Yan ang burokrata kapitalista. At ang pangatlo, yung burgesya komprador. Like ang mga Razon, mga kagaya po ng mga Inigo Sobil, sila po ay mga tinatawag na burgesya komprador. The bourgeois comprador class. Ulitin ko, they control itong burgesya komprador, burokrata kapitalista, kagaya nila Marcos, Romualdez, Inigo Sobil, Ayala, Araneta. They control at mga Panginoong may lupa, mga asyendero, big landlord class, they control the 90% of the entire economy, negosyo at ekonomiya. They control the politics and government. And they even control yung patrimonya. Sila po ang nakikinabang sa ating mga ilog, dagat, bundok, kagubatan, minerals. That's what we call wealth and patrimony of the country. At yan ang katotohanan. Kaya nga dapat ng gobyerno ang namamagitan na hindi naman tudong-tudong dihado ang mga mamamayan. Hindi naman kailangan maging milyonaryo o bilyonaryo ang mga mamamayang Pilipino, but the equal or the justifiable distribution of wealth ng kayamanan ng bansa ay dapat naaambunan din po ang mga mamamayan. Sapagkat ang 90% ng kayamanan at ekonomiya ng buong bansa, pati political power, nasa kamay ng mga uri na tinatawag kong burgesya komprador, burokrata kapitalista, at mga malalaking Panginoong may lupa. Nag-i-intertwine yan, nag-i-interconnect yan sila. They marry each other, they marry one another, para hindi kumalat ang kayamanan. Subalit, gobyerno na lang po ang inaasahan ng mga mamamayan na magbigay ng oportunidad at proteksyon, kagaya ng sinubukang gawin ni former President Rodrigo Duterte, na hindi naman niya winasak ang oligarkiya totally, pero binangga niya ang mga ilang interes ng oligarkiya
lalo na ng kanyang pinigilan ang mga hindi makatarungang pag-impose ng charges sa limbawa nila Pangilinan, ng mga Ayala, ng mga Lopez, yan mga burgesya komprador yan, na pamilya, tungkol sa tubig na negosyo nila that they wanted to implement over 13 pesos per cubic meter na singil bawat buwan idadagdag sa patong sa bayad sa tubig na kinokonsumo ng mga mamamayan. Yan ay mga oligarchic control dyan na mga negosyo, tubig, transportasyon, eroplano, barko, at pati na ang mga malalaking mga business empires. Ngayon, sabi ni Pangulong Duterte, ang tubig na yan ay pagmamay-ari yan ng patrimonya ng taong bayan. It belongs to the patrimony. Pag sinabing patrimony, hindi pwede yan maging titulado o exclusive sa isang pamilya ang tubig. Kaya nga yan ay napapakinabangan ng taong bayan. May punto dyan si Pangulong Duterte, that is equitable and just access to the national wealth. Yan po ang dahilan kung bakit binangga niya itong binabanggit ng mga oligarkiya na magpataw sana ng increase sa singil sa tubig. Well, hindi man winasak ni Pangulong Duterte ang oligarkiya, subalit nag-alangan ang oligarkiya, ang mga burokrata kapitalista, ang mga burgesya komprador, at malalaking Panginoong may lupa na mag-abuso ng tudo-tudo sa taong bayan. Ayan. That's what we call the government must be the arbiter for the people. Tagapamagitan, no? Tagapagbigay ng proteksyon at necessary balance na sa lawak ng kayamanan at sa lawak po ng mga napapakinabangan sa kayamanang ito ng 2% ng mga tao na nagkokontrol ng ekonomiya, patrimonya, kayamanan at politika ng buong bansa. Kailangan may gobyerno na mamagitan, no? Siguro na naintindihan nyo na kung bakit nagrevolusyon si Ka Eric. At sumama ako sa CPP, NPA, NDF sapagkat yun pong layunin namin noon sa CPP, NPA, NDF. Papagsakin ang buong gobyerno at ang buong lipunan upang ang maghari ay komunismo. Pero malala din po yung patutunguhan yan kasi ang papalit sa sistema na maghahari-harian at mag-abuso sa mamamayan ay ang Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Gusto nilang baliktarin ang tatsulok pero sila naman ang magbubuo ng panibagong tatsulok. At marahas po yun. No? Ayoko na doon bumalik sa karahasan. Nandyan pa rin pong galit sa akin yung hatred against that kind of class situation. No? Na mayroon lamang 2% ng population natin o around 100 families na nagkokontrol ng 90% ng ating kayamanan, ng ating patrimonya, ng ating gobyerno at politika, sila po nagpapatakbo. At yung Forbes Park na rally, symbolism po yan ng burgesya komprador, ng burokrata kapitalista, at ng mga Panginoong may lupa na hindi nakakaranas na sila ay bahain, sila ay malunod sa gutom at kumunoy ng kahirapan. Hindi lang po kumunoy ng kahirapan ang nangyayari sa atin. Generational poverty. Hundreds of years of poverty sa milyon-milyon na mga Pilipino. Kaya nga, pero kung babanggitin ko, kung rally lang ang gagamitin mo para lusubin ang Forbes Park, hindi po sasapat yon para baliktarin ang tatsulok. If you want to lead the people to a real class struggle and revolution, you have to be prepared for that. Mag-armado ka niyan. Magbubuo ka ng hukbo. Kung walang hukbo ang mamamayan, wala silang ni anuman. Yan po ang teorya niyan, ng People's War ni Mao Zedong. No? I've been there. Almost 21 years ko pong isinabuhay ang buhay ng pagiging kadre sa CPP, NPA, NDF. Kaya I understand itong pagiging bata ni Kiko Barsaga, kailangan maingat ka sa mga pinapanawagan mo Because you lead the people, you may lead them towards destruction rather than leading them towards correct and victorious approach in the mass movement. Kailangan po, ang pinakakailangan ngayon, bagamat hindi natin kayang bawiin ang kayamanan at kapangyarihan ng burgesya komprador, burokrata kapitalista, at ng mga Panginoong may lupang malalaking mga asyendero na nagkokontrol ng ekonomiya at politika ng Pilipinas, we can create a government that can be a protector, that can be the arbiter, and that can be a balancer for the people. Yan lang po ang the least. Kasi kung gusto mong baguhin talagang buong sistema, it needs a revolution. At ang revolution marahas, madugo,
at yan po ay nangangailangan ng armadong puwersa ng mamamayan. And I am not advocating that anymore. Siguro nakita nyo saan ang hugot at nanggagaling ang pagpupuna ko na bakit sa Forbes tayo lulusob. Ang political power Malacanang, Senado, Kongreso, yan. Justified yan dahil yan ay mga, kahit magprotesta ang mga tao direkta dyan, there is a provision in law that we can use yung petition of the people to redress their grievances against the government. Yan, pwede po yan. But the government is not in Forbes, although doon sila nakatira. Symbolism yan eh. Kaya maingat tayo dapat yan. The Forbes rally is a symbolism, but it is also treading on dangerous ground. Baka hindi handa ang taong bayan at mamamayan, at kapag hindi mo na nakontrol, na galit na ang mga mamamayan at may emotion sila, pero maliit pa ang bilang ng mga nandoon, at lumusog papasok yan sa Forbes Park. Mapipigilan mo ba yan? Kapag naging madugo at marahas na. Hindi pa napapanahon at nakatakda na ang puwersa ay kaya ng gamitin ang ganong antas ng pagkilos. Yun po dapat na makita natin. Everything is timing. Hindi po yan madali gawin. Kasi po pinag-aralan din po namin yan, pinag-aralan niya ni Ka Eric. Hindi lamang po libro, hindi lamang doktrina, kundi pati practice. Inaral ko po yan, para maintindihan po ninyo itong mga sinasabi ko. Hindi pa po ito ang buong analisis sa lipunang Pilipino. Sa perspective na pinanggalingan ko, kung saan kami po ay nagsusulong ng class struggle. Yung pakikipagtunggali sa binabanggit ko na nandyan sa Forbes Park, Dasmariñas Village, Valle Verde, yung malalaking top-level subdivision, yung sa Malacanang, yung tinatawag nating Borgesia Comprador, Panginoong May Lupa, Asendero, at pati burokrata kapitalista. Sila po ang real target ng class revolution na yan, na pinanggalingan ko. Subalit kasabwat din sila ngayon ng CPP, NPA, NDF. Kasi ang nagpupundo at nagpuproteksyon sa CPP, NPA, NDF, urban operatives and urban operations nila, sila Martin Romualdez. At kinokonsenti din ni Marcos. Iyon, kasi nagagamit nila laban sa mga Duterte. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kaya, sana po ay maintindihan natin na when we want to have a government na nakatuon sa pagprotekta sa taong bayan, kailangan nating palitan na si Marcos Jr. And then we need a government na hindi po nanguya papa, lumuluhod sa oligarkiya, sa Borgesia Comprador, sa mga Panginoong May Lupa, kundi gobyerno na arbiter, protector, and balancer for the people. Ayun. Yun po ang hinahanap natin. Pero hindi naman po ibig sabihin na kasalanan ang maging mayaman. Kasalanan po ang maging sobrang mayaman ka at nagpapasasa ka sa kayamanan ng bansa at ng bayan mo habang nagugutom ang taong bayan at wala kang ginagawa. At ang malala pa, nakikipagsabwatan ka sa mga mandarambong sa gobyerno. Exactly what we are seeing right now. Ang papel ng Borgesia Comprador, mga Panginoong May Lupa at burokrata kapitalista at mga ganin at gahaman ng mga oligarko ay lalo pa pong lumakas ang poder at access nila sa gobyerno at batas. At ang kawawang taong bayan ay mas lalo pang nalugmok sa ilalim po ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez sapagkat barkada nila. At mas pinapaboran nila at mas kanilang pinoprotektahan at nagiging kasanib nila at kasabwat ang mga binabanggit kong 2% nagkokontrol ng buong ekonomiya, patrimonya at buong politika at batas sa Pilipinas at buong gobyerno. Kay Duterte hindi masyadong nakaporma ang oligarkiya, hindi sila masyadong nakabuelo na gamitin nila ang gobyerno para durugin ang taong bayan. Because mayroon pong nagbabalanse kahit papano. Hindi man yun perfecto, hindi man yun solid, pero makita mo na hindi nakikipagbarkada si Duterte sa mga oligarko, sa mga Borgesia Comprador, sa mga burokrata kapitalista. Siyempre may mga burokrata kapitalista din na nasa poder ni Duterte noon. Like sina Sunny Dominguez, mga burokrata kapitalista din yan. Yung kanyang finance officer ni Duterte, yung finance secretary niya, malaking Borgesia Comprador yun, mga minahan ang negosyo noon. At walang pinagkaiba yan kina Romualdez sa class interest nila. Pero dahil nandyan si Duterte, hindi po nila magagamit ang gobyerno para pagsamantalahan at abusuhin ang kanilang access to power, to laws, and even to the wealth and resources of the country. Sapagkat nakikita ni Duterte kung
paano balansihin kahit paano magkaroon ng arbitration and protection ng taong bayan na hindi sila matutudong dihado. So, ibig ko sabihin, kapag I have to be intellectually honest, talagang ang sistema na 2% lang ng mamamayan natin sa population natin na nagkakontrol ng 90% ng ating ekonomiya, patrimonya, kayamanan at buong gobyerno at batas sa kanila lang umiikot, that is not a fair and just government. Malinaw tayo dyan, mga kababayan. Yan pong punto kung bakit sinasabi ko ngayon, ang rally sa Forbes Park na naganap, no matter na hindi man yan malaki, subalit symbolism yan that something is seriously ill. May malalang sakit na kanser ang lipunang Pilipino. Sapagkat ang gobyerno ni Marcos ngayon at ni Romualdez naging posible at naging monumental at systematic ang korupsyon at pandarambong dahil nakikipagsabwatan ito sa mga burgesya komprador, oligarko, burokrata kapitalista na sila mismo ay ganun din, barkada nila at kasabwat. Kaya parang baliwala lang kay Marcos at kay Romualdez ang pandarambong na nagawa at naganap sa ating bayan. And many of them na nagnakaw sa kaban ng bayan in more than trillion pesos ay nakapagbili ng property dyan sa Forbes Park. Kaya naging symbolism of protest. Yun. Pero hindi po yun ang political power. Ang gusto natin ay palayasin si Marcos at si Romualdez sa poder at magkaroon ng matino, maayos, may puso, may damdamin, may paninindigan at mayroong lakas ng loob na pangalagaan at protektahan ang interes ng mga mamamayan una sa lahat bago ang mga oligarko, burokrata kapitalista, Panginoong may lupa, asendero at ang mga oligarko. The government must be the government for the people. It should be a government that stands by the people, with the people, which hindi natin nakikita kay Marcos sa kasalukuyan. So alam niyo na po ang alamat ng Forbes Park na mga rally na ito at ano po ang kaugnayan nito sa burokrata kapitalismo na umiiral sa gobyerno. Kaya nga, nagiging sindikato ang gobyerno sapagkat bureaucrat capitalism ang sistema na umiiral. Pag sinabing bureaucrat capitalism, ang gobyerno pinapatakbo ayon sa business interest ng oligarko, ng mga burokrata kapitalista, ng burgesya komprador, at ng mga magnanakaw na politiko, hindi interest ng taong bayan. Kaya ang bureaucrat capitalist government is a government that is in conspiracy with the big landlord class na abusado din sa poder at kapangyarihan at nakaw sa yaman, tinotolerate nila yan sa ating lipunan. Pati po itong usapin ng burgesya comprador or the bourgeois comprador class like the Ayala, the Sobel, the Araneta, the Razon, yan po mga burgesya comprador, the Aboites, and then the oligarchs, mga Lopezes, na kung hindi burgesya comprador, ay Panginoong may lupa din, mga kababayan. So the government running like that, na ang 2% ng population lang ang kanyang priority at walang totoo at konkretong aksyon para ibalanse at umabot naman ang kayamanan sa taong bayan is a government called bureaucrat capitalist government. That is exactly what Marcos and Romualdez government is all about. And kaya po nangyari ang pandarambong, pagnanakaw, yung tinatawag na monumental restoration of corruption and massive systematic implementation of plunder because of a bureaucrat capitalist government. At ang solusyon dan, palitan mong gobyerno because the power of the law and the power and authority of the law and of the government as a state belongs to the people at kaya niyang i-arbitrate, i-protect at i-balanse na hindi madidihado at hindi lulumpuin ng 2% ng mga population na ito ng burgesya komprador at mga burokrata kapitalista at mga malalaking Panginoong may lupa ang taong bayan. There must be a government that can balance, protect, and arbitrate for the people. Itinatanong nyo baka hindi kaya kailangan ka, Eric, palitan na talagang buong sistema ng lipunan. Yeah, we need a revolution for that. But you cannot have a revolution without a people's army na may armadong puwersa ka. Hindi ko na po gagawin yon. I will just do for the reform. I will just do for the change of government in a system that can arbitrate, protect, and balance the interest for the people na hindi lamang po kontrolado ng burgesya komprador, burokrata kapitalista, Panginoong may lupa, oligarko, ang gobyerno, politika at ang mga batas.
there must be a kind of government na umiral dapat kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte noon. Bagamat hindi yun perpekto, hindi yun nakumpleto, at least na ipakita niya kung ano ang ibig sabihin ng isang gobyernong kumakalinga at nagmamahal at may kayang gawing panindigan na i-protect niya ang kanyang mamamayan. More of this sa pagbabalik po ng ating Ka-Eric video talakayan and video analysis. Sa gustong tumulong po sa ating advokasya para sa pagpapalakas ng ating mga pag-oorganisa sa hanay ng mamamayan through Bangon Sambayanan People's Movement, sa ating mga advocacy sa komunidad at sa ating mga public forum na ginagawa sa communities, you can support and you can send whatever support that you can sa ating line of support 0916-308-7710 0916-308-7710. GCash line din po yan at line of support through kay Langging Rohilda Celis. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik at pagsuporta, pakikinig at pagbibigay ng atensyon sa mga talakayan with Ka-Eric. Magbabalik po tayo sa isa na namang video analysis, and then sa gabi po, pag may time tayo, is live. Alas 9:15 po, balita at talakayan with Ka-Eric. Philippine Standard Time, 9:15 in the evening. Simultaneous yan sa Ka-Eric Jeff Celis Facebook account, personal account ko yon, at sa ating Ka-Eric Celis YouTube channel. Ayan. So mga kababayan, magbabalik po tayo sa ating pagsasama sa malinaw at matalas na mga talastasan at talakayan kasama si Ka-Eric. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now.